umaga para sa Health Tips, Kalusugan Mo, Usap Tayo ng DOH Central Luzon Center for Health Development. Mga makabuluhang talakayan kasama ang mga eksperto sa kalusugan para sa impormasyon, solusyon at inspirasyon tungo sa mas malusog na Central Luzon. Dito yan sa Newsline Central Luzon 103.1 FM. Mapapanood rin sa Facebook Live ng Newsline Central Luzon TV at DOH Central Luzon. Tuwing tag-ulan, meron tayong dalawang alert systems na dapat alamin. Una, ang storm signals. Ito ang babala sa lakas ng hangin na dala ng bagyo. Merong signal number 1 hanggang signal number 5. Mas mataas ang number, mas malakas ang hangin. Sunod ang rainfall warnings. Gumagamit ito ng kulay upang ipakita ang dami ng ulan at ang panganib ng pagbaha. Yellow, pag malakas ang ulan at kailangan bantayan ang mga abiso. Orange, pag matindi ang pag-ulan at kailangan paghandaan ang posibleng pagbaha o paglikas. At red naman kapag walang hintay ang pag-ulan at kung kinakailangan ay agad tayong lumikas. Ngayon, alam mo na, sa paparating na bagyo, alamin ang abiso ng inyong LG at agad na umaksyon para sa inyong kaligtasan. Gawing safe at ligtas ang inuming tubig. Sa 20 litro ng tubig, maglagay ng isang tableta ng chlorine tablet o aqua tabs na naglalaman ng thrombosin sodium. Normal lang ang pagbula ng tableta at ang pangangamoy ng tubig. Kasama yan sa proseso ng pagpatay ng mga mikrobyo. Palipasin ang 30 minuto at ito'y ligtas ng inumin. Ang hanap mo ba ay foods na may presyong abot kaya? Hayain na ang barkada at buong pamilya. Everyday mga pagkain sariwa, hindi ka magsasawa. Ang kalusugan ay kayamanang hindi matutumbasan. Samahan niyo kami tuwing Martes, alas 9 ng umaga para sa Health Tips, Kalusugan Mo, Usap Tayo ng DOH Central Luzon Center for Health Development. Mga makabuluhang talakayan kasama ang mga eksperto sa kalusugan para sa impormasyon, solusyon at inspirasyon tungo sa mas malusog na Central Luzon. Dito yan sa Newsline Central Luzon 103.1 FM. Mapapanood rin sa Facebook Live ng Newsline Central Luzon TV at DOH Central Luzon. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang makabuluhang talakayan dito sa Health Tips, Kalusugan Mo, Usap Tayo. Kung saan sama-sama po nating tinatalakay ang mga napapanahon, makabuluhan at pang-araw-araw po na isyong pangkalusugan na mahalaga pong malaman ng bawat Pilipino. Alamin po natin kung paano mapapanatiling ligtas ang ating pamilya, paano po makakaiwas sa karamdaman at ano pong mga hakbang ang maaari pong gawin upang mas mapabuti ang ating kalusugan. Lalong-lalo na po syempre sa panahon po ng sakuna at pagbabago ng klima. Ngayong araw mga kasama, dalawa pong napapanahon at mahalaga pong paksa ang ating tatalakayin. Mga sakit na kadalasang sumusulpot sa tuwing panahon po ng tag-ulan. At ngayong araw po makakasama po natin ang Regional Director ng Department of Health Central Luzon Center for Health Development, Dr. Corazon Flores. Magandang umaga po, Dr. RD Corazon Flores. Bumati muna po tayo sa ating pong mga tagapakinig. Ayan, makasama may aayusin lang ata sa ating tech. Hindi ko makarinig si Doktora. Ayan.
Again po mga kasama, kagaya po ng nababanggit ko kanina, ang ating po pag-uusapan ngayong araw dalawa pong napapanahon at mahalaga pong paksa na tinatalakay. 2 weeks ago, nakaranas po tayo ng pag-uulan. Hindi na po dito sa Central Luzon, bagkus sa buong bansa po, kung saan 3 pong bagyo ang ating pong naranasan. At ang topic po natin at pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa leptospirosis at dengue dito po sa Central Luzon. Muli, ating pong balikan ang Regional Director po ng Department of Health Central Luzon Center for Health Development, Dr. Corazon Flores. Doktora, magandang umaga po. Magandang umaga po, Miss CJ. Magandang umaga po sa mga tagapakinig ng ating Newsline, News Live Central Luzon. Ayan, magandang umaga po, Doktora. At hindi ko na po siguro patatagalin pa ang ating pong mga katanungan sa umaga pong ito. Nababanggit ko po kanina, Doktora, pag-uusapan po natin itong leptospirosis at itong dengue dito po sa Central Luzon. Unahin na po natin po sa leptospirosis. Sa kaalaman lang po ng lahat, Doktora, ano po ba ang leptospirosis? Ang leptospirosis po isang sakit na nakukuha sa pamamagitan ng paglusong sa baha na maaaring infected ng leptospira bacteria po. Ayun. Doktora, ano-ano po ba ang sintomas po ng leptospirosis? Dahil ang leptospirosis ay isang infection, bacterial infection po, maaari po magkaroon ng lagnat, of course, magkaroon ng tinatawag nating headache, sakit ng ulo, dizziness, pagsusuka, at maaari din po magkaroon ng pamumula ng skin, at meron po tinatawag ng iba na calf pain o yung pananakit ng binti, at maaari po pagka naging severe case po ito, maaari magkaroon po din ng yung epekto sa ihi, pamumula yung ihi po natin, yung pag-ihi ng isang tao. At ito pong leptospirosis, pwede niyang maapektuhan yung bato, maapektuhan din ng tinatawag na brain. Pagka naapektuhan po yung bato, yung ating kidney, so yun po pwede mamula yung ihi, and later on, pagka severe cases, magkaroon po ng tinatawag na kidney failure na maaari mag-lead to nagkaroon ng kidney, pwede ma-dialysis po ang isang pasyente. Ayan, kaya kaya wag po talaga Doktora, basta-basta ipagwalang bahala yung lagnat, pananakit ng katawan, lalo na kapag galing po tayo sa baha. Doktora, 2 weeks ago nababanggit ko po nagkaroon po tayo ng pag-uulan sa buong bansa po, halos 3 pong bagyo yung naranasan po natin. Nagkaroon po ba ng pagtaas po ng kaso ng leptospirosis ngayong tagulan? Ito pong mula po sa datos ng Department of Health Central Luzon at ito pong sa datos ng ating Regional Epidemiological Surveillance Unit, tumaas po ng 21% yung pong datos ng kaso ng leptospirosis mula January hanggang July 30, 2025. Tumaas po ito ng 21% compared to the same period of last year. And mostly of the affected are male. And of course, yung pong mga age group ay yung pong mga working age group natin, mostly the 21 to 30 years old. Kaya kailangan po talaga ng dagdag po na ingat, especially sa mga kalalakihan na babanggit nyo nga po, RD. RD, paano po ba maiiwasan ito pong tinatawag natin na leptospirosis? Of course, sabi niyo nga kanina, may 3 tayong bagyo na nagdaan, at saka mostly nga yung mga kalalakihan. Kung nga ganito bumabagyo, syempre, lalo na dito sa atin sa Central Luzon, marami tayong low-lying area, mayroong mga binabaha. Kung maiiwasan po talaga, ang isipin natin, paano natin mapoprotektahan yung sarili natin kung kinakailangan tayong lumusong sa baha, please wear your protective clothing. Of course, yung may boots na, yung rubber boots, o yung meron ngayong uso ngayon, jumper boots ba yun? Yung hanggang na yata yung mga sinusuot, po. And then, kung talaga nakalusong po kayo na wala kayong hindi kayo nakasuot ng bota, pwede naman pag-uwi ng bahay, sabunin kagad yung legs, especially yung parte ng katawan na nalumusong sa baha, with water and soap para malinis. Pero i-check din natin, baka may sugat pala dyan sa inyong skin. Kinakailangan yung magpakonsulta sa pinakamalapit na health center, pumunta doon. Maaari po tayong mabigyan ng tinatawag nating prophylaxis. Ang Department of Health Central Luzon po, katulad ng mga local government units, nagkaroon po tayo ng pagbibigayan ng doxycycline para maiwasan po yung leptospirosis. Ito po yung tinatawag nating prophylaxis.
Doktora, alam ko po, if I'm not mistaken, a week ago, nagkaroon din po kayo ng paalala, no, sa ating pong mga kababayan regarding doxycycline. Baka pwede nyo po ulit paalalahanan kasi po, mayroong nabasa ko po na wag daw pong humingi or magkaroon ng reseta ng doxycycline kung walang reseta po ng doktor. Tama po ba yun, Doktora? Opo, ito po kasi ito yung antibiotic na iniinom po na doxycycline po, pwede pong magkaroon ng kinakailangan po merong reseta ng doktor. Kaya po sabi ko nga sa inyo, pumunta sa health center kung kinakailangan kayo mag-take para maiwasan po natin yung hindi tamang pag-inom po nito. Ayan, yan. Napakahalaga pong paalala po para po sa ating pong lahat yan. Doktora, kung meron po kayong mensahe po sa publiko or sa mga nakikinig po natin ngayong araw, nasa inyo po yung pagkakataon regarding this sakit po tuwing tag-ulan, ito pong leptospirosis. Muli po kami nagpapaalala sa ating mga tagapakinig, sa ating publiko, mula po sa Department of Health, maaari pong maiwasan. Ang leptospirosis, maaaring maiwasan. Maiwasan po natin magkaroon ng komplikasyon sa ating bato o maaari at yun, eventually, yung iba kasi namamatay due to leptospirosis. Ayaw po natin mangyari yon. So, yung pag-ulan, may mga pagbaha, nakikita naman po natin nangyayari yan, pero po maaari nating protektahan ang ating sarili sa pamamagitan ng pagsusuot ng bota. Sabihin na natin na kung kinakailangan, alam naman natin lugar natin, hindi natin maiwasan na dadaan tayo sa may baha. Please carry your rubber boots o yung ano man yung pwede niyong maisuot sa inyong katawan. At kung kayo lumusong, sabunin kaagad ang inyong parte ng katawan na lumusong sa baha. At least ngayon, wala naman ako masyadong nakita nag-swimming na bata sa baha. At least nakikinig na po sila doon sa aspeto na yon. Talagang conscious na po talaga yung mga kababayan natin. And then, pwede po tayong mabigyan ng prophylaxis against leptospirosis. Pumunta lang po sa pinakamarapit na health center. Ayan, maraming salamat po, Dr. Flores, no? Napakahalaga po niyang paalala po para sa atin dahil ito pong leptospirosis talaga pong sakit na nakukuha po natin tuwing tag-ulan. At sa pagbabalik po natin mga kasama at makakasama pa rin po natin si RD, pag-uusapan naman po natin ito pong ikalawa pa pong sakit, no? Itong dengue dito po sa Central Luzon. At tanungin po natin, ano ba ang dengue? Tumaas po ba ang kaso natin ng dengue dito po sa Central Luzon? At sa pagbabalik po yan ng inyong programang Health Tips, Kalusugan Mo, usap tayo. Ngayong panahon ng tag-ulan, inaasahan ng Department of Health ang pagtaas ng mga kaso ng wild diseases. Ang wild o food and waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue ay grupo ng mga sakit na maaaring lumaganap dahil sa ulan. Mula January hanggang May 2025, nakapagtala na ng 21,010 waterborne diseases na kinabibilangan ng cholera, ABD, rotavirus at typhoid, habang 59,925 naman ang malatrangkasong sakit o ILI, 1,909 na kaso ng leptospirosis at 116,243 ng dengue. Dala ng pagbaha ang kontaminasyon ng inumin at pagkaing nagdudulot ng samut-saring food and waterborne diseases. Uso rin sa panahong ito ang malatrangkasong sakit o influenza-like illnesses dahil sa papalit-palit na panahon at kapag hindi maganda ang ventilasyon sa isang lugar na puno ng tao kapag umuulan. Ang leptospirosis naman ay kadalasang nakukuha sa ihi ng daga at iba pang hayop kapag nakapasok sa mga sugat o galos sa bala. Mapanganib at nakamamatay ito kapag napabayaan dahil ang atay at bato ang pangunahing organs na pwedeng tamaan ng bakteryang Leptospira. At dahil naiipon ang tubig kapag umuulan, dumarami rin ang pinamumugaran ng mga lamok na nagdadala ng sakit na dengue. Hinihikayat ng DOH ang lahat na maging maaga, malinis at mag-ingat upang makaiwas sa wild ngayong tag-ulan. Tumutok sa mga anunsyo ng Pag-asa nang makapaghanda bago lumabas ng bahay. Manatili muna sa bahay kung malakas ang pag-ulan para makaiwas sa panganib na dala ng wild. Gawin ang taob, taktak, tuyo, takip sa mga lalagyang naulanan upang walang pamugaran ang lamok na may dalang dengue. Agad na kumonsulta sa doktor kung may nararamdamang sintomas gaya ng lagnat at pananakit ng katawan. Maaaring tumawag sa telekonsulta hotline 155-2 o magtungo sa pinakamalapit na health center sa inyo. Tandaan, paghanda sa tagulan, wild ay maiiwasan. Tuwing tag-ulan, meron tayong 2 alert systems na dapat alamin.
Una, ang storm signals. Ito ang babala sa lakas ng hangin na dala ng bagyo. Merong signal number 1 hanggang signal number 5. Mas mataas ang number, mas malakas ang hangin. Sunod ang rainfall warnings. Gumagamit ito ng kulay upang ipakita ang dami ng ulan at ang panganib ng pagbaha. Yellow, pag malakas ang ulan at kailangan bantayan ang mga abiso. Orange, pag matindi ang pag-ulan at kailangan paghandaan ang posibleng pagbaha o paglikas. At red naman kapag walang hintay ang pag-ulan at kung kinakailangan ay agad tayong lumikas. Ngayon, alam mo na, sa paparating na bagyo, alamin ang abiso ng inyong LG at agad na umaksyon para sa inyong kaligtasan. Mga kasama, nagbabalik po ang inyong pong programang Health Tips, Kalusugan Mo, Usap Tayo. At ako pa rin po ang inyong kasama, ito po si CJ Peñaflor. And of course, makakasama pa rin po natin sa ating pinag-uusapan ngayong araw, ang Regional Director po ng Department of Health Central Luzon Center for Health Development, Dr. Corazon Flores. Sa panahon po ngayon mga kasama, na pabago-bago pong panahon, mas nagiging aktibo po ang mga lamok na nagdadala po ng isang seryosong sakit, ang tinatawag po nating dengue. Sa ating talakayan po ngayon, alamin naman po natin kung paano po ito maiiwasan, ano po yung mga sintomas nito, at bakit mahalagang maging alerto laban sa dengue. Balikan lamang po natin si RD Flores. Magandang umaga po muli, RD. Magandang umaga uli, si Chase, ating mga tagapakinig. Ngayon naman po, darahit po tayo sa isa sa importanteng topic pa rin, ang tinatawag nating dengue. So, yung pong dengue, alam naman po natin, nakaulit-ulit naman po na itong naipapaalala sa atin, nakukuha to sa kagat ng lamok na tinatawag nating Aedes aegypti. At pinapaalala po natin, dahil nga ito'y sakit na bacterial infection din po ito, magkakaroon po ito ng, Aedes aegypti mosquito po. May sintomas po ito na tinatawag nating lagnat. Meron tinatawag na pwede maging rashes, sakit ng katawan, pwede rin magkaroon ng tinatawag na nausea, vomiting. Pagka po naging severe cases, maaari po magkaroon tinatawag na bleeding tendency, yung mga bleeding symptoms. Pwedeng magdugong ilong, magdugo po yung mga gilagid, pwedeng abdominal pain. Yan po yung mga sintomas na nakikita po doon sa isang tao na na-infect po ng tinatawag nating dengue. Yun. Doktora, paano po ba maiiwasan po ito o paano hindi maipasa itong sakit po na dengue sa ibang tao? So, alam niyo ma'am po, sinabi ko nga nakukuha to sa kagat ng infected mosquito, di po ba, na Aedes aegypti, nagdadala ng virus po ng dengue. Now, may iwasan po, kung yung tinatawag natin yung mga breeding sites ng mosquito, ating pong sisirain. Kasi syempre, sa ngayon tag-ulan, ngayon marami nagkabaha, marami pong pwedeng maging breeding sites ng mosquito. Kailangan hanapin po natin yon. Yung tinatawag nating yung 40, yung taktak, taob, tuyo, and takip, napakahalagang pong bagay no? Hahanapin natin yan. Then, itataktak po natin. Ibig sabihin, kung yung mga may breeding sites na may mga tubig, na mga hinang tubig dyan, taktak natin para tuyuin natin. And then, syempre, nag-i-stack din naman tayo ng tubig sa bahay, sa mga timba, sa drum, tatakipan po natin. And yun po yung mga kinakailangan natin gawin para hindi pamahayan ng mga lamok. Meron pang isang paraan, itong mga kanal natin, linisin natin ito. Ito yung part na rin ng search and destroy. Pag-ikot ko nga lang po, nakikita ko na dahil nga bumaha, may mga area kasi na may mga stagnant water. At even sa ating bahay, sa ating paligid, maaaring hindi lang yan sa ilalim ng refrigerator, may mga tubig eh. Yes. But sa ating mga sa garden natin, yung mga halaman natin, yung isang halaman natin, yung tinatawag na yung bromeliad, no offense naman, pero sample ko lang po yun. Pwede kasi dun sa pinakamalapit sa stem noon, may mga water doon, maaaring mamahi din ng mag-breeding site din po ang mga lamok dito. So, kinakailangan po natin na ensure na talaga ito ma-search and destroy these mosquito breeding sites, and then maiwasan natin. Of course, sa ating mga kabataan, nakita po kasi natin na mostly mga children, so protection, magsusuot tayo ng mga long sleeve pants para ho yung pagkagat ng lamok. And then sa pagtulog naman sa gabi, kung kayo'y uso pa rin ng kulambo, pwede may kulambo, kung wala naman pong screen yung bahay nyo, kaya pati sa school, ini-screen na rin, So, meron din naman po tayong ginagawa na pagka marami na yung talaga nakita maraming dengue sa isang komunidad,
we provide the DOH together with the local government unit, we provide insecticide for fogging. So ito po yung mga pwede natin magawa to protect our public from dengue. Ayun, napakadami pong pala pwede pong gawin, Doktora. Hindi lang po mahalaga yung malinis tayo sa katawan, ganun din po, no, napakahalaga na malinis tayo sa ating paligid. And discipline is the key, sabi niya nga. And Doktora, dito po sa Central Luzon po, nais lang po sana naming malaman, nagkaroon po ba po ng pagtaas ng kaso po ng dengue? Ito po ay masasabi ko po mula January hanggang July 30, 148% higher na po ang kaso ng dengue natin compared to the same period of last year. And then yung age group na marami kadalasan na apektuhan, ito yung 1 to 10 years old. Ito yung mga kabataan. So sa mga estudyante, papasok sa school, kung mga rin talaga, paalala natin yung kung hanggang nakapalda, babae, suotan ng mahababang medyas, mga magsuot na medyo mahababang clothing para protektado kasi nakikita natin 1 to 10 years old yung most affected age group, followed by 11 to 20 years old. Ayun, nakakabahala po talaga yung pagtaas po ng kaso, lalo na po yung mga apektado po, no, Doktora, mga bata. Kaya yung paalala po ng ating pong RD, please gawin po natin, especially kung may mga magulang din po na nakikinig po sa mga oras na to. Doktora, ano po ba po ang mga ginagawa pong hakbang po ng Department of Health kontra dengue naman? So ito po, paulit po namin pinapaalala itong mga preventive measures natin. At ngayon po na nakita natin may tumaas na rin ng kaso ng dengue, nag-establish tayo ng DOH dengue pass lane. So sa lahat ng DOH hospital, katulad na rin po yung mga tinatawag natin mga government hospitals, local government units, ni-remind natin na magpa-establish tayo ng dengue pass lane. Sinama na rin natin yung sa tinatawag natin sa leptospirosis, and then nagkaroon tayo ng heightened surveillance. Pero po, ang mahalaga pa rin po, pinapaalala po natin yung itaktak natin, itaob natin, tuyuin natin, atakpan natin, yung lahat ng yung mga water reservoir natin, takpan, yung lahat ng water, kung saan may mga stagnant water, tuyuin, taktak natin o itaob natin kung mayroong mga nakalagay na tubig. And then yung alas 4 kontra mosquito, reminder for all the public na dapat po pagtulungan natin, the whole community. Hindi po natin, kumbaga, hindi natin maiwasan na magkaroon ng baha, pero pwede natin pagtulong-tulungan na maiwasan po na magka-dengue tayo kung lilinisin natin ang ating paligid. Iwasan po natin na magkaroon ng maraming mosquito breeding sites sa paglilinis ng ating paligid. Ayan, maraming salamat po, Doktora. Kung meron pa po kayong mensahe, paalala po sa publiko, sa mga tagapakinig po natin ngayong araw regarding this topic na dengue po, nasa inyo po yung pagkakataon. Of course, sa ating mga tagapakinig, kung kayo may sintomas po na nabanggit natin, may lagnat, may abdominal pain, of course, naranasan nyo na in your community may nagkakadengue, kinakailangan po magpakonsulta kagad kayo sa doktor, seek early consultation. Huwag po natin hintayin na lumala ang sakit ninyo. Of course, meron naman po tayong available na gamot, pero po maaaring sa simpleng paraan po, pagka nagpakonsulta kagad kayo, maiwasan po natin maging grabe ang sakit. Of course, kinakailangan din mag-inom kayo ng mga maraming fluids, sustain your hydration, and pagtulong-tulungan po natin na yung tinatawag nating 4Ts na taktak, taob, tuyo, and takip, and then alas 4 kontra dengue. So maraming po salamat sa ating mga tagapakinig na patuloy po natin pagtutulong-tulungan para maiwasan ang sakit, lalo na ito pong dengue, itong leptospirosis na part po ng wild na tinatawag natin. Of course, yung tinatawag natin waterborne diseases, yung tinatawag natin diarrhea, yung influenza, leptospirosis, and dengue. Lahat po ito, nakikita natin na mga sakit na tumataas tuwing tag-ulan, maaari po nating proteksyonan ng ating sarili. Maaari po nating maiwasan ng sakit, protection, dahil alam po natin sa Department of Health po, sa ating bawat buhay po ay mahalaga. Sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Yan!
Doktora, maraming salamat po sa napakalinaw po, no? At makabuhulahang paalala po para po sa ating mga hindi lang pang taga Central Luzon, sa ating lahat ng mga Pilipino regarding this leptospirosis at dengue. Muli, Doktora, maraming salamat po at isa pong napakamagandang umaga. Thank you very much, Miss CJ. Thank you po. Thank you so much. Kaya mga nakasama po natin, no, ang Regional Director po ng Department of Health Central Luzon, Center for Health Development, Dr. Corazon Flores, at napag-usapan po natin itong leptospirosis at ito pong dengue. Muli mga kasama, bago po tayo magtapos sa ating pong programa ngayong araw, meron po tayong survey na nakalagay po sa amin pong comment box and at the same time sa caption po ng ating live ngayon sa Newsline Central Luzon TV, na kung saan live po ang Health Tips Kalusugan Mo. Usap tayo sa lahat po ng mga nakasama po namin sa ating pong talakayan ngayong umaga, ay maaari nyo pong sagutan ito pong survey na to, na kung saan ang pinag-usapan lamang po natin ay iikot lamang sa leptospirosis at dengue. Muli mga kasama, dyan po nagtatapos ang isa na naman pong makabuluhang talakayan dito sa Health Tips Kalusugan Mo. Usap tayo. Nais ko lamang po muli i-acknowledge, no, ang ating pong panauhin mula po sa Department of Health Central Luzon, Dr. Corazon Flores. Magandang umaga po, Doktor, at maraming salamat po sa inyo pong mga kaalaman, paalala at konkretong hakbang upang mapanatili pong ligtas ang ating pong sarili laban po sa leptospirosis at dengue. Muli mga kasama, ito po ang Health Tips Kalusugan Mo. Usap tayo, hatid po ng Newsline Central Luzon 103.1 FM. Kasama po ang Department of Health. At ako po ang nakasama, ito po si CJ Peñaflor. Muli po nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan at ang kahandaan ay kaligtasan. Hanggang sa susunod po nating episode, dito lamang po sa Newsline 103.1 FM tuwing Martes, alas 9 po ng umaga. Muli, isa pong magandang umaga sa ating lahat. Kalusugan ay kayamanang hindi matutumbasan. Samahan niyo kami tuwing Martes, alas 9 ng umaga para sa Health Tips Kalusugan Mo, Usap Tayo ng DOH Central Luzon Center for Health Development. Mga makabuluhang talakayan kasama ang mga eksperto sa kalusugan para sa impormasyon, solusyon at inspirasyon tungo sa mas malusog na Central Luzon. Dito yan sa Newsline Central Luzon 103.1 FM. Mapapanood rin sa Facebook Live ng Newsline Central Luzon TV at DOH Central Luzon.